Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, good morning! Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa ating mga taga-subaybay. At Eh, batiin ko lang, uy, nagbe-birthday ang aking best friend nung high school, Claro Ricardo C. Perez. Ayan, happy birthday, Claro. good morning po sa inyo and happy birthday. Eto na nga Pastor, mayroon tayong sulat ulit galing sa isa sa mga nakatutok sa atin na si Tatay Reynaldo. Basahin ko ang sulat niya Pastor at ito po yan ang hihingi ng gabay pa rin sa inyo. Sabi niya dito, Pastor Jeff, pagod na ako sa tila walang katapusang gamutan. Walang araw na wala akong iniinom na gamot. Walang linggo na walang check-up. Pakiramdam ko, ako ay isang pasyente na lang na sinusubaybayan, ginagamot, tinuturukan. Nangangamba ko na ganito na lang ata ang lalakbayin ng buhay ko. Bahay, ospital, ospital, bahay. Ano po ba ang silbi ko pa sa mundong ito, Pastor? Naalala ko pa nung umaasa ako na gagaling ako. Punong-puno ako ng pananampalataya sa buhay. Pero habang tumatagal, parang wala nang katapusan ang mga kailangan kong gawin sa ospital at hindi ako gumagaling sa aking sakit sa baga. Nagsimula na kasi akong mapagod at magduda sa aking paniniwala sa Diyos. Pastor, bakit parang tahimik si Lord? Bakit ang tagal ng kanyang tugon sa aking panalangin na sana ako'y gumaling na at magawa ko pa ang mga nais ko sa buhay? Pastor, malapit na po akong mawalan ng pag-asa. Anong say mo, Brad? Yan nga po, Pastor, ang liham nito pong ating tagapakinig na si Tatay Reynaldo na napapagod na sa walang katapusang gamutan. Na parang hindi daw dinidinig ni Lord ang panalangin niya na, Lord, Correct. pagalingin mo na ako. Ayoko na ng ganitong buhay. Bahay, ospital, ospital, bahay. Marami akong gustong gawin pero hindi ko magawa. Anong say mo, Brad? Tingnan natin, Kuya Reynaldo, kung mabibigyan kita ng kahit papano konting encouragement. Una-una, naintindihan ko yung bigat at pagod na pinagdadaanan mo. Madalas ako kasi dumadalaw sa mga ospital. In fact, yung post ko lang the other day, ako'y nasa Perpetual sa Las Piñas para dumalaw sa isang miyembro. Yung tipong parang paulit-ulit na lang yung cycle ng gamutan, check-up, iba pong inano ko, dialysis, chemo. Minsan naisip mo, Lord, hanggang kailan ba to? Hindi kita kukundinahin, Kuya Reynaldo, sa nararamdaman mo kasi si Haring David mismo, umamin siya ng kapaguran. Tinanong niya si Lord, hanggang kailan, Panginoon, kakalimutan mo ba ako magpakailanman? Sabi, will you forget me forever? Sabi niya sa isang salmo, no? Ibig sabihin, normal sa mananampalataya na dumaan sa season of doubt, season of questioning, pero hindi ibig sabihin niya na wala ka ng pananampalataya. Ibig sabihin niya, Kuya Reynaldo, pagod ka na at kailangan mong umasa sa lakas niya na hindi mo kaya sa sarili mo. Dalawang bagay lang before I end. Number one, God's silence is not God's absence. Ibig sabihin po, hindi ngunit tahimik ang Diyos at hindi dinidinig kumbaga yung sagot mo, okay, ay wala siya. His absence doesn't mean, his silence doesn't mean his absence. Kaya kung hindi mo mamaramdamang gumagalaw siya, sa likod ng eksena may inaayos siya sa karakter natin, sa ating pagtsatsaga, nabibuild yung ating pag-asa. Kaya yung kagalingan mo, malamang ibibigay niya yan, pero may tinitreat pa sa atin si Lord. Yung peace of mind in the midst of a storm na tinatawag. Sabi sa 2 Korinto 12:9, ngunit sinasabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Ang sabi po ni God kay Apostol Pablo, my grace is enough for you because it's made perfect in your weakness. Habang daw po tayo mahina, Kuya Reynaldo, doon natin nakikita ang biyaya at grasya ng Diyos. At pangalawa, your life still has meaning kahit may sakit ka. Hindi natatapos, Kuya Reynaldo, ang purpose mo dahil may limitasyon ka. Kilala mo ba si Nick Vujicic? Ayan, nakita ko to sa isang event dito sa CCF many years ago at si Seth, pinadala ko nga ng picture. Pinanganak siya na walang kamay at paa. May rare condition siya na tinatawag na tetra amelia syndrome. Sa una, punong-puno siya ng galit nung bata siya. Depresyon, nagtangka pa siya magpakamatay. Ang tanong niya sa Diyos, lalo na nung bata siya, bakit ako? Ba't di ako makapaglaro? Wala akong kamay at walang paa.
Pero pag tinignan mo, isa siyang batikang international evangelist, author, speaker, nakakapag-share ng gospel sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Nagkapamilya pa yan siya. Ang tindi niyan, I think 4 ang anak ng tao na yan. So pag tinignan mo, if God can use a man without arms, ito yung sabi niya, and legs, to be his feet and hand, he will certainly use any willing heart. Kuya Reynaldo, sa end, yung heart mo ba willing magtiwala sa kanya sa kabila ng iyong mga pagkukulang at karamdaman? Sa gitna ng sakit, kumapit lamang tayo sa kanya. Huwag mo sukuang lumabang, Kuya Reynaldo. May Diyos na maawain na kasangga natin. 2 Korinto 12:9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po kay Kuya Reynaldo. Salamat sa mga taong katulad niya na kumakapit pa rin. Yes, nasa verge po siya, nasa bingit siya ng pagbigay na pagsuko, pero Lord, hindi mo sinusukuan ng mga taong mga katulad ni Kuya Reynaldo. Hawak-hawak mo siya. You will carry him through sa gitna ng kanyang pagdududa. Salamat, Lord, sa kagalingan kay Kuya Reynaldo. Dinadalangin namin yan in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat, Panginoon, muli sa aming pakikinig po sa napakagandang aral at inspirasyon mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa inyong paggabay kay Brad Jeff sa kanya pong ginagawa na paghahatid ng magandang balita araw-araw. Keep him safe and protected. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat na marami sa iyo, Brad. Marami nakakakonek dito sa ating pinag-usapan ngayon. Yung mga talagang gusto ng sumuko. Yung mga gusto na kumbaga nawawalan na po ng pag-asa. Opo, yung iba ho talagang give up na. No? Yung iba po talagang nawalan na po ng saysay ang kanilang buhay sa kanila pong pananaw. Sa napakainam yan na yung mensahe, Brad Jeff. Salamat muli ng marami sa inspirasyon. Yeah. Wag lang tayong bibigay. Si Ariel Adalid ng Mandaluyong City, hindi ito bumibigay sa gitna ng laban niya sa buhay. Ariel, patuloy lang tayong lumaban dahil ang Diyos mapagpala at mapagbigay. Amen. Ito yung usapin dito nung kanyang kalusugan, no? Yung iba ho kasi yung pagal na rin ba? Yung araw-araw, trabaho ka ng trabaho, umuwi ka, Bahay work, pagod bahay ka na work naman, lang. and then ang daming katakot-takot ng problema. Napakarami pong Ganun ang kanya-kanyang sitwasyon. hapo. Patong. Opo. Yeah. Meron ding iba na, yun, alam mo yun, pagod na pagod ka na rin sa nangyayari sa bayan. Diba? Yes. Paulit-ulit na lang na issue. Agree. Nakikita mo na yung mga kung sino pa, marami ng comparison na nangyayari sa iyong kaisipan. Bakit kung sino pa itong ganito, siya pa itong ganire. Oo. Ang daming ganon. Nako. Parang kaya O, talaga sana may sumulat sa atin, Brad Ted, na politiko, yung sawang-sawa na siya. Saan? Sa kabibilang ng pera? Char! Ay, naku, sorry po. Oh, sorry. Nadulas lang po ako. Ayan naman, pumunta Oo nga po, idamay si kasi Brad ikaw Jeff. ikaw Ako na naman eh. sinisisi mo. Hindi kasi sabi mo yung ibang napapagal na nga. Iba-ibang pagod talaga po ang nararamdaman natin. Pero tama yung sinabi ni Pastor, wala naman po tayong ibang kakapitan, kundi Okay. si Lord. Laging ganon. Okay. So, Pastor Yeah. Jeff, maraming salamat. Ang ganda ng aral ngayon para sa lahat ng mga pagod na. 'Di ba? Physically man 'yan, emotionally, Amen. mentally, mapasa anong bagay man 'yan, perfect po sa inyo yung mga naibahagi ni Pastor Jeff. Thank you so much, Pastor Amen. Jeff. Yes, tandaan natin, every gising is a blessing. Ito po yung Amen. Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. God Thank bless you, you more. Pastor. And serving the people, Brad Jeff Eliscopides.